So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at susugutin ang mga maling informations na ipinapakalat po ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong nainira araw-araw kay PBBM sa Marcos administrations, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin at sa ididibang po ang kanilang mga ginagawang kabulustagan araw-araw. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. At before na mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan i-shoutout muna natin dito kung sino pa yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa lista mga kabayan, ang nanguna po ay si Robel Ferrer Official, nandiyan rin po sa listahan si Shane Sibal, Army Lagaso, Mariam Midasiplon, and Lori Mamawag. I-shoutout rin po natin ating mga child members na sila si Bilabid Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rosetta Roel, Biabi Bar, and Melgers Homes. At syempre, nandyan din po ating mga early birds. Kasama natin ngayong araw si Mama Recres Hernandez, Aurora David, Manang Biday. Nandyan rin po si Milagros Derelo, Florife Gumapak, Antonio Payos, Len Dalim, Olivia Lupigalay, Noel Narasida, Chloe Braganza, Ilma Banyaga, and nandyan rin po si Leonardo Manansala, Henry Tayas, Emily Timaho, Christina Dapitan, and Swiss Mrs. Okay, dahil po ngayon ay Sunday mga kabayan, February 25, ngayong araw po mag-start or mangyayari yung prayer rally na gagawin po doon sa Cebu City mga kabayan. So ayon po sa mga Macan Duterte at saka pamilyar po ng Duterte mga kabayan at saka ng mga supporters nila, itong rally nito na gagawin nila mamayang gabi mga kabayan, ito daw ay anti-PBBM na rally. Sabi nila yan, anti-PBBM daw na rally. Ang ibig sabihin, hindi nila po babatikusin si PBBM kabayan. Pero alam niyo ba, bakit sila nakaganyan? Kasi nga ngayong araw mga kabayan or kahapon nga pala kagabi, ito po mga DBS na mga vlogger, abay nagulat mga kabayan, nagkagulo. Bakit Sir Ivan? Kasi meron pong inilabas po na statement si Chief Acorda ng PNP mga kabayan, babantayan na po. Asa winawarningan po ngayon yung mga Duterte, yung sino po yung mga speakers na pupunta doon sa mga rally ng mga politiko kapag meron daw gagawin po na hindi maganda o sasabihin po ng mga pangit mga kabayan, like for example, katulad po sa mga nangyari doon sa Davao City na prayer rally, pero hindi magkasito yun prayer rally mga kabayan, that is pangmumura rally. Kapag gagawin pa rin po dyan sa Cebu City mga kabayan, dadamputin sila lahat. Nag-warning na po yung PNP as si Chief Acorda. At sa mga kabayan, di ba ngayong araw rin po, meron pong mangyayari na EDSA People Power Rally doon po sa Manila mga kabayan. At saka siyempre kagabi nakita ko po na yung mga dilawan doon po sila sa simbahan mga kabayan at siyempre nagsimba po. Pero ang nakatawa kasi dito, meron sila mga pictures kahit saan po ng mga angles mga kabayan. Nandun po si Jokno, nandun po si Kiko Pangilinan, si Aquino mga kabayan, si Bam Aquino at si Risa Ontiveros. Pero sa lahat po na nakita ko ng mga balita, ang pictures mga kabayan hanggang kay Jokno lang po. Meron pong babae sa gilid na pilit nilang tinatago mga kabayan. Sir Ivan, mamaya papakita natin yan. At syempre,
may papakita rin po ko sa inyo na na isang video na kung saan yung tauhan po ni Pastor Kibuloy mga kababayan na yung nagtitinda po ng utap, sinermonan po ng kapwa niya o yung ex-member nga pala ng KOGC mga kababayan. Napahiya po. Dito nakagulo na naman ngayon yung mga KOGC members, mga supporters po nila Pastor Kibuloy kung bakit daw ginanon po ng isang babae yung nagtitinda daw ng utap mga kababayan. At saka lalong-lalo na, may pag-uusapan tayo na isang attorney na nag-graduate po dyan sa UP Diliman sa Cebu City mga kababayan kasi nga tinigi ho ito. Kung saan siya ito affiliated, ipapakita natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So, before na mag-start mga kababayan, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do mga kababayan, lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga suki sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so again mga kababayan, araw-araw ko po itong i-remind sa inyo na every time po na meron tayong bagong vlogs or balita dito or videos sa Ivan, please don't forget to share our vlog mga kababayan. Malaking tulong ho yan. At saka doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, libre rin po ang mag-subscribe. At saka please don't forget also to like our video para naman po recommend po sa ibang account mga kababayan ang ating vlogs at marami pong makita po sa ating mga good news dito na ibinabalita po ni Sir Ivan. Okay, so before tayo doon sa mga mainit na mga balita mga kababayan, well as usual, dito man tayo sa good news. Na kung saan, alam ho natin na hanggang ngayon mga kababayan, problema talaga ng ating gobyerno, ito po mga online scammer. Mga scammer po sa social media mga kababayan. At saka, di ba, marami itong nakita po sa mga balita na marami pong na-scam ito mga scammer, mga walang kwenta talaga ng mga tao mga kababayan, marami silang inuuto dito na mga kababayan natin. Pero ang kailang mga scam mga kababayan, hindi lang po piso, 100, 1,000, kundi libo-libo ho yan mga kababayan. So ngayon, gusto na po yung tulukan ng ating gobyerno, na ating mambabatas na ang pagpataw po ng mga online scammer habang buhay na mga kababayan. So for more details, let's watch this. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga sangkot sa online scam. Kabilang na dyan ang pagpapataw ng life imprisonment sa mga isisilbing hatol. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isinusulong ng mga senador ang dagdag proteksyon para sa mga kababayan natin laban sa mga online scams at iba pang klaseng panluloko. Inisponsoran na kahapon sa plenaryo ng Senado ang panukalang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA Bill na Senate Bill number 2560. Ang pinaghihirapan ng ating mga kapwa Pilipino na para sana sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ay ninanakaw lamang ng mga scammers. These are heinous crimes against our people, Mr. President, and it is upon us to ensure that they will be put to a stop as soon as possible. Sa datos ni Senator Mark Villar, noong nakaraang taon sa unang 8 buwan ng 2023, nasa 8,000 Pinoy ang nabiktima umano kung saan aabot sa 155 million pesos ang kabuoang halaga ng nakulimbat ng mga scammer. Papatawan naman ng life imprisonment ang mga mapapatunayang scammer sa ilalim ng AFASA Bill. Paniwala ni Villar, mababawasan at matitigil ang paglaganap ng mga scams oras na maipasa na ang panukalang batas. Tumayo rin ang ilang senador para suportahan ang bill. Sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binanggit ni Senate Majority Leader Jovel Villanueva, umaabot sa higit 42,000 na reklamo ang natanggap nila dahil sa financial fraud, identity theft, phishing at iba pang panluloko sa pagitan ng taong 2020 at 2021. Iba-iba raw ang modus
Ang ilan, nagpapanggap pa raw na representative ng bangko. Ang iba naman, nanloloko na rin sa pamamagitan ng pagbebenta ng moro-morong concert tickets. She was made to believe the tickets were legitimate. Hence, she transferred money to the digital bank account of the seller, only to be blocked later by the scammer. We sought the help of the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Destination Bank, but unfortunately, Mr. President, the funds were already moved as soon as they were received. Ayon naman kay Senator Grace Poe, sinimulan na nila ang pagpapaigting ng seguridad ng mga digital transactions sa pamamagitan ng SIM Card Registration Act. Pero hindi ito sapat. Kaya ngayon naman, hihigpitan natin ang seguridad ng ating mga financial accounts. They say that there are only two certain things in life, death and taxes. Ngayon, mukhang kinakailangan na nito ng amendment, death, taxes, and scams. Approve ba sa inyo yung batas niya, mga kababayan? Approve na approve. Dapat lang talaga napatawan po ng bigat po ng mga parusa, mga kababayan, yung mga online scammers. Kasi nga yung pera ho natin, well, hindi ho yan natin na ano lang, nakukuha lang kahit saan-saan, mga kababayan. Pinaghirapan ho yan. Pero mga scammers kasi mga walang kwentang tao, mga salot ng lipunan, walang pinipili po na edad ho yan, mga kababayan. Kasi nga dito po sa mga kababayan ko ng mga viewers, dapat bantay-bantay ho tayo. Lalong-lalo na yung mga links, mga kababayan, huwag tayo basta-basta po maniniwala na mag-click po ng isang link. At lalo na dyan po sa Facebook, mga kababayan, na kahit po nakakilala mo na yung account na yan o yung pangalan na yan, hindi natin alam na baka siya po yung gumamit niya, mga kababayan. Baka yan po ay nahack. So again, sa mga kababayan ko, bantay-bantay tayo sa mga scammers. Saka alam niyo, mga kababayan, no, kahit ano, alam ho natin na meron na pong SIM Card Registration Act or mga nakaregister na po yung mga SIM card natin. Meron pa rin po mga nagtitext, mga kababayan. Yes, totoo yan, meron pa rin po at marami pa rin pong nireklamo po ng mga kababayan natin na marami pa rin pong na-scam po dahil kahit na meron pa pong meron ng SIM Card Registration Act. So sana ayusin na yung mga kababayan. So anyways, dito pa rin po tayo sa good news, mga kababayan, na kung saan, di ba alam ho natin na nanalo po sa bidding na isinagawa po ng COMELEC na sila po dito yung magsaserve po as a system provider na scamming election sa 2025. Di ba yung Mero System Incorporated, mga kababayan. So ito pong Mero, kasi nga ito'y bago, mga kababayan, at siyempre nung una, di ba, Smartmatic ho yun. Pero Smartmatic ngayon ay talagang itsapuira, mga kababayan. So pumasok na ngayon yung Mero Incorporated or company from South Korea. So dahil po yan ay bago, mga kababayan, marami ho ditong, siyempre mga question ho yan, normal man talaga yan, kung yan ba ay safe. At saka napag-alaman ko din, mga kababayan, kaya pala, mahal ho yung system nila ng Mero, kasi nga high-tech pala, mga kababayan. Di ba noon tayo po bumuboto ay manual lang po. Yung merong papel po na blue color, mga kababayan, at saka siyempre mag-shade tayo doon ng circle o i-block natin yung circle. Ngayon, pwede pala na through screen at touch screen na, mga kababayan, merong monitor po na hindi naman ganun kalaki. I think that is 14 inches yata. So doon po sa mga siguro PWD, mga kababayan natin na mga senior citizen, pwede na po sila pili lang, mga kababayan. So ganun po kahit ngayon yung Mero. So yan po idadalhin rin po doon sa mga mababata sa kamera para yan po ay siyempre dapat imbestigahan, mga kababayan, at saka obserbahan para po malaman po ng kababayan natin kung paano ho yan gagamitin or yan ba ay safe, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Ipinaliwanag ng COMELEC ang mga dahilan kung bakit pinili nilang manalo sa bidding ang Miro Systems Company Limited para sa sistemang gagamitin sa 2025 automated election. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ngayong buo na ang desisyon ng Commission on Elections na joint venture na ng Miro Systems Company Limited ang panalo sa bidding para sa sistemang gagamitin sa 2025 automated polls. Anong klaseng kumpanya nga ba ang Miro? Base sa official website ng kumpanya, ang Miro ay South Korean company na nabuo simula pa noong 1999. Naging system provider na ito ng eleksyon sa Korea noong 2014. 3 taong nakapag-provide din ng makina sa eleksyon sa Kyrgyzstan at naging system provider na rin sa mga bansang Iraq at Congo, Africa. Kaya lang, may ilan pa rin mga may agam-agam tulad ng grupong Democracy Watch na sinabing hindi pa rin anya nasagot ang tanong nila sa COMELEC na silipin ang naging mga anomalya sa performance ng Miro sa bansang Congo at Iraq noong 2023. Nagdulot kasi anya ito ng gulo sa eleksyon ng mga naturang bansa.
Pero agad naman itong sinagot ng Commission on Elections. Bukas anya ang komisyon sa duda, pero tiwala naman anya silang nabusisi na ito ng Special Bids and Awards Committee. Huwag din sana mawalan ng loob ang publiko dahil sila mismo masinsinang tututukan ang pagbuo ng kontrata sa Miro. Siguro pa pagkatiwalaan na lang din natin itong ginawa ng Commission on Elections at syempre ito naman po lahat para sa bayan at sisiguraduhin natin hindi lang yung nakita namin, hindi lang yung technical specification na magiging maayos kung hindi yung mismo manufacturing. Isang parte pa lang po ito ng automated election system natin. Madami pa't mahaba pa ang ating lalakbayin para sa isang buo at kumpleto na election management process. Ilan sa mga dahilan bakit nanalo ang Miro sa bidding. Bukod sa nakamuraan niya ang COMELEC ng 800 million sa Miro. Kumpleto rin ang hinanap nilang mga requirements sa mga makina ng Miro. Lumalabas na minodify mismo ang mga machines base sa request nila bago pa ang bidding. Mabilis naman ang pagpasok ng balota sa makina. Mabilis din ang pagbasa. May 13-inch screen para ma-review ng botante ang boto niya. May takip sa gilid ng screen at higit sa lahat, bukod sa manual voting, may digital na pwedeng bumoto sa touchscreen at may features din sa pagboto ng mga PWD. Mabilis din ang canvassing ng mga boto, kaya hindi na pahirapan ang transmisyon. Handa naman anya itong ipakita mismo ng COMELEC kahit sa mga mambabatas ng Kongreso sa Marso, habang hindi pa naibibigay ang pinal na kontrata sa Miro para sa transparency. Kausapin natin yung nanalong winning bidder na baka pwede magkaroon ng demo rin sa harapan ng ating mga kalanggalang na kongresista. Sila rin mismo makita at ma-experience nila itong bagong teknolohiya na sinasabi natin, sistema na sinasabi natin. At the same time, makita rin nila yung kung may weaknesses man o yung strengths nitong ating bagong makina. Pagkatapos ng Notice of Award, kailangan ng Notice to Proceed at pinal na kontrata para masimulan ang paggawa ng mga makina sa South Korea. Sabi ng COMELEC, may mga kailangan pa anyang baguhin sa modification ng makina na dapat nakalagay sa kontrata, tulad ng pagbabago ng sensitivity ng pagbasa ng marka ng mga makina at ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagkakaroon ng kontrol ng COMELEC sa pag-iimprenta ng balota at pag-ooperate ng automated machines sa panahon ng eleksyon. Dahil iimbestigahan man niya makaabayan, saka magkaroon po dito ng demo doon sa kamera. So aside pa po doon sa mga congressman na mag-check yan sa system na yan, dapat mag-imbita sila ng ibang grupo makaabayan. Like for example, yung mga nagreklamo, sila si Trio yata yun, yung Rio Eliseo Makabayan. At saka meron pang isang grupo na reklamo kasi nga, siyempre, duda sila dyan sa gagamitin po na Masya Makabayan. For transparency, sana imbitahin rin po sila para magiging fair Makabayan. Okay ba tayo? Diba? I think okay yan na suggestion Makabayan para maging fair lang po. So anyways, dito na tayo sa issue po ng ng mga kamaritisan po ng ibang mga ng mga mapanira po sa sa Marcos Administration Makabayan. Unahin mo natin. Ito pong grupo, di ba, meron pong mag-rally mamayang gabi, yun pong, hindi mamayang gabi, mamayang lunchtime yata yung Makabayan. Ito pong grupo ng mga dilawan dahil nga sa EDSA People Power Makabayan. Okay, so, ang napansin ko, marami rin pong mga vlogger na kapansin niya Makabayan, kasi nga, lahat po ng mga ibinabalita, doon po sa mga tabloids or doon man sa mga news art ng Makabayan, nakita ho natin, nagsimba po yung mga dilawan. At siyempre, nandun po yung grupo nila ni Risa Ontiveros, nila ni Lagman, siyempre yung sila si Kiko Pangilinan, si Jokno, at si Bam Aquino, at yung isa Makabayan. Pero lahat po ng mga pictures Makabayan, nakakrap po. Yes, nakakrap talaga doon po sa public. Pero ayang sa gilid na meron kong nilagay po na na araw or kahit po ibang picture Makabayan, papakita ko rin po sa inyo, kahit sa ibang angle, ginkrap pa rin yan ng ng Manila Bulletin Makabayan. Bakit nga pala ginkrap nila? Bakit? Kasi nga yung sa dulo pala Makabayan, ang NPA na anak bayan Makabayan, si Sara Ilago. Siya yun, pero bakit nga pala nila ginkrap? Halos lahat po ng mga page Makabayan, buti na lang, meron pong isang siguro tao na nandun po sa simbahan na nakapictures po na hindi po isang news outlet or isang media Makabayan na post po doon sa Twitter. So nalaman namin na yung nasa gilid, siya po si Sara Ilago Makabayan. Bakit nga pala tinago nila? Siguro nahiya sila Makabayan kasi nga 'di ba, sino ba itong nakabalita na meron pong namatay na isang attorney na isang NPA Makabayan nag-graduate po doon sa UP Diliman sa Cebu City. Siyempre, board passer siya. Last 2023, ang pangalan po ay si Hannah J.A. si Sistina Makabayan.
Yes, isa po siya sa napatay po ng mga kasunduluhan natin. Kasi nga, actually, 5 sa makabayan. At kabilang ho dyan, ito pong nangalan na Hannah J. Sistina. Siya po doon po sa buhol ng encounter makabayan. At saka siyempre, nakalungkot dito, siya po, alam nyo, yung mga dapat dito na pagtuunan ng pansin at dapat po iligpit dito yung pong nag-brainwash ng tao sa mga kabayan o itong babae na to. Kasi nga tingnan nyo po, board passer, isang attorney. So, di ba masakit ho yan sa kalooban talaga? Masakit ho yan sa pamilya makabayan, sa kanyang mama at papa. Ilang taon ho yan na nag-aral dyan sa UP Diliman, Cebu, mga kabayan. Kasi nga, gintek niya yung abogasya. Di ba ilang taon ho yan? Pero yan lang po ang mangyayari. After mo mag-graduate, board passer ka. After that, isang baril mo ang kunin mong kabayan at saka pupunta ka doon sa sa kagubatan. Pero magiging slave ka sa mga commander doon makabayan. So, 'di ba? Tingnan niyo dito, nakakaawa talaga yung mga na-recruit ho nila at saka ipapasok na doon sa kagubatan makabayan para magiging NPA ka at saka kontra ka dito sa gobyerno natin. So ano ang mangyayari? Yan po ang outcome, natigil siya makabayan dahil po nag-encounter dito yung mga kasundaluhan versus po ang NPA the other day makabayan. So yan po yung masakit talaga. So dapat lang pasagutin dito, dapat pananagutin dito. Ito pong nag-brainwash po ng babae na yan. Sila po si Raul Manuel, sila si Brosa, si Castro, saka marami pang iba makabayan, si Tidi Casino. Dapat yung grupo na yan, sila po yung pananagutin ito makabayan kasi kawawa ho yan. Sana po sa mga kabataan natin nandito na nakarinig po kay Sir Ivan, wag na wag ho kayong papasok po doon sa grupo ng mga NPA. Walang maibigay ho sa inyo na magandang kinabukasan kung nandun kayo sa kagubatan, gagawin na po kayong slave doon makabayan at saka OOTN lang kayo. Okay? So, punta tayo doon po sa gagawin po na prayer rally sa Cebu City makabayan yung mga grupo po na mga Duterte. Kasi ayon po sa kanila, ulitin ko lang po, anti-PBBM daw itong gagawin na rally makabayan. Babantayan natin yan kasi nga sabi nila anti-PBBM ang ibig sabihin hindi nila doon po pag-usapan si PBBM kabayan at saka wala silang sasabihin dito or salita po na masasakit against ito kay PBBM. Magawa ka lang na yan makabayan. Magawa ka lang nila yan. Parang imposible talaga eh. Siyempre, mga mura-mura ka ganyan. PI ka. Ikaw, PI ka talaga. Hindi mawala po yung putang ina makabayan. Parang sa akin, imposible talaga eh. But let's see. Babantayin ho natin sila. Pero, alam nyo po, according po sa balita na nakita ko doon sa Rappler, until at this moment, or kahapon nga pala makabayan, sorry, meron kasing balita na ilabas po yung Rappler na kung saan wala pa daw hanggang ngayon na inimbita sila na mga religious leader makabayan. So according to sa balita, no confirmed religious leader joining Duterte prayer rally in Cebu City. So babasahin na po natin yung balita makabayan para meron tayong konteksto. It is hyped as the Cebu Duterte prayer rally set Sunday, February 25 at the SRP properties, but with less than 2 days before the affair, it seemed no religious leader is going to show up. Ayon pa dito, members of different Duterte support groups announced in a press conference last Tuesday, February 20, that they would conduct a prayer rally calling on the administration of President Ferdinand Marcos Jr. to be transparent on the alleged signature buying campaign for the amendment of the Constitution. Dagdag pa dito, ang mga inibitahan ng makabayan, officials and political figures like Cebu City Mayor Mike Rama, kasi nga si Mike Rama, PDP laban ho siya makabayan. Imbitado rin po si Malolos Mayor Christian Natividad, former presidential spokesperson Harry Roque, pupunta rin doon mga kabayan, and former Executive Secretary Vic Rodriguez are invited to the event. But there was no confirmation of who among Cebu's religious leaders was attending. So paano ho yan magiging prayer rally mga kabayan kapag wala pong religious leader na inibita? Ito pong rally na gagawin nila dyan sa Cebu City, yung hukbong maiso makabayan. Paano magiging yung prayer rally? So siguro magiging pareho pa rin yan nang nangyari doon sa Davao City makabayan. So ngayon, si Chief Acorda nga pala, meron sa itong paalala, babala po sa mga politiko na or ex-politics nga pala or siyempre politiko rin po makabayan na merong hindi magandang sasabihin dito at kapag ang kanilang statement po na mabibigay dito ng kaguluhan po sa mga tao, dadamputin lang makabayan. So yan po ang babala ngayon ni Chief Acorda. So for more details, let's watch this. As of now, with regards to NCRPO,
May estimate na tayo, but too early to tell. Still monitoring. In Cebu, we were told may mga ibang politiko doon na nag-gather and still monitoring. But to our assessment, manageable naman. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong mga politiko na dadalo sa nakatakdang rally sa Manila at Cebu sa linggo February 25. Kaya kahit walang namomonitor na banta ang pambansang pulisya, magdaragdag at maghihigpit pa sila ng seguridad. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na bukod sa uniform personnel, magde-deploy pa sila ng mga plainclothes policemen sa ground para hindi mahaluan ang masasamang loob na nais na manggulo ang naturang pagtitipon. Well, kasama natin yan kasi ayaw natin na may mangyari. Baka mamaya may magsabotahe and we don't want that to happen. What we want is if ever there will be rallies, maximum tolerance tayo and then it will be done peacefully. At bagamat magpapatupad sila ng maximum tolerance, hindi mag-aatubili ang kanilang mga tauhan na umaksyon kung kinakailangan. Alam niyo po, ang trabaho naman ng police is to make sure that everything is done in accordance of the law. And any violation of the law, it's our duty and obligation to file the appropriate criminal charges. Magmo-monitor din aniya ang mga pulis at idodokumento ang takbo ng programa. Hindi rin aniya palalampasin sakaling may manawagan ng pag-aaklas laban sa pamahalaan kahit na ito'y ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Babantayan natin yung mga statements na medyo bordering some criminal acts. Yun ang matitingnan natin. We will be firm in that aspect. Bugso ng damdamin is not an excuse. More so if they are elected officials or government officials, they should be responsible enough in their pronouncement in the same manner that the police are obliged to do our job. Sa huli, sinabi ni Chief PNP na mas makabubuti kung pag-uusapan ng mga opisyal ng maayos ang mga issue sa halip na dalhin ito sa kalsada. Mas makatutulong din aniya sa ekonomiya kung magkakaisa ang bawat isa. Okay, so ayun no. So dapat lang talaga na hindi po itolerate ng ating PNP ni Chief Acorda na ating mga main uniform yung gagawin po na rally doon sa Cebu City o dyan po sa Cebu City na kapag meron po dito mga pagmumura, pang-aakusa na naman kay PBBM sa gobyerno natin at parang mahikayat dito ng kaguluhan makabayan, dapat lang talaga dadamputin ho yan at dapat lang talaga ipapatigil po yung rally makabayan kasi walang kwenta-kwenta ho yan. Mag-cause na kasi yan ng kaguluhan. Okay, so thank you nga pala dito kay Chief Acorda at saka sa pagmonitor niya sa mangyayari po na rally mamayang gabi doon po sa SRP Makabayan. So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic Makabayan, well syempre, isa-shout natin. Nandyan po kasama natin si Florida Greenfield. Nandyan po si Andrea Giong, Merna Maramag, Price Gasul, Angelino Orpia. Nandyan po si Nonoy Florin Hills, Aida Fajardo, Haitsu May Santos. Nandyan po si Evangeline Rerolie, Maiti Baisa, Nestor Potian. Nandyan po kasama natin si Ashen, Jillian Quezon, Tagalog Nak TV. Hi to Ryan World Begins from Virginia, USA. Shout out kay Ma'am Carclia, si Site Beer Redler, Trexie, Sir Lowe, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Pool, Mami Lance, Simply Tokes, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Lentec Power Force Team, Aiko, Pax, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfers of Jackford's family. Okay, so pag-uusapan na po natin makabayan, ito pong si Pastor Kibuloy kasi nga hanggang ngayon, napaka-viral pa rin po at marami pong naglabasan na mga membro po ng QOGC nagipagkulap po sa mga didis ng mga vlogger at ngayon po makabayan, ang kanilang mga vlog kahit hindi natin nakikita po doon sa ibang mga vlogger, meron silang sarili po ng mga platforms na ngayon sinisiraan pa rin po si PBBM, pati po si FLD sa makabayan, sinisiraan pa rin po. So meron pong nakita na isa pong video, ito pong video na makabayan na anabidyohan po ang isang membro ng QOGC na nagtinda po ng utap. Unfortunately, napunta siya doon sa grupo makabayan na pinagtindahan niya, abay ex-member pala ng QOGC. So ngayon makabayan, siya po'y nasermonan dito. So for more details, let's watch this. Yung lalaki niyan, nagtitinda. Binigyan kami ng... Yan po ang dala nilang letter. And
Si assistant there naman. ₱100 ba? Ayaw nga po nga, no, yung staff. May discount lang sa alis ng sideline ko. Ako hindi ako pwede niyan. Ano, kakadiabetic na kami kakabili ng pastillas eh. Ang kanina may nagbenta dito eh. Araw-araw kami kumakain, araw-araw din merong ganyan. Dati puro lahat estudyante kayo. Iisang eskwelahan kayo? Ako kasi Caloocan na Patingin ng ID mo? Ito po. Ryan, dinala. Eh, hindi naman to school ID. Hindi ko dinala. Ito, Eh, dapat dalhin mo. ito po, vaccine card. Ay, hindi vaccine ang kailangan ko. School ID. Hindi ko dinala, ma'am. O, paano mo papatunayan estudyante ka? Paano kami maniniwala? Alam mo. Eh, oo. Ano yan? Vaccine card po. Alam mo, kilala ko yan. Eh. Para kay Pastor Kibuloy yan. Hindi. Sa akin, kaysa Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Sana mag-isip ka kung anong pinasukan mo. Lumabas ka kung may panahon pa, hindi pa huli ang lahat. Iligtas mo sarili mo dyan. Sindikato si Kibuloy. Iligtas mo sarili mo kasi alam mo, yung mga pastoral care niya, ang hirap lumabas dyan. Talagang threatened na ang buhay nila. Kayong mga nagtitinda, ako nagtitinda dati, tumakas lang ako. I tell you, galing ako dyan, kay Kibuloy ako galing. Trabaho ko yan dati. Nanliit ako sa sarili ko sa araw-araw kung ginagawang ganyan. sa akin lang. Ha? Sa akin lang. Eh dito, nakatira man lang ako sa tita ko. Alam mo, dati ganyan din ako. Lahat ng mga pagsisinungaling ginagawa ko. Sinaping pa nga ako dati ng customer ko, naawa sa akin. Kasi ang sabi ko, orphanage ako, galing ako ng self-supporting ito. Sana matauhan ka din. Eh, nakabili na kami kanina ng 3 for 100 na pastillas. Sa akin. Mauubos na kasi yung pera namin. Wala pang ano eh. Sa akin. Wala pang budget. Mura naman lang ito na. Nakapun for 1 year po bago ma-expire. Saka gusto ko kasi biskotso. Ang sarap ng biskotso nyo, galing Aklan. Yung binilan niya ng biscuit ko, sinermonan niya, pero binirang din niya. Kasi paborito niya. Hindi sa totoo lang, naawa talaga ako sa mga full-time workers na kagaya nyo kasi yan ang trabaho ko dati. Dati ako kay Kibuloy, nagtitinda ako. Logistic ako dati. Logistic ako, musician pa ako. Tumakas ako dyan kasi nakasaksi ako pag wala kang remittance. Pag wala kaming remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapasquat, pinapalo ng logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance. Binugbog, sarado ni Dandy Cabahog. Na ano, si Marlon Rosete yung ano niya? Coordinator dati. Alam ko kayo sa SMN9 siya eh. Baka hindi pa niya na-experience. O, hindi mo pa na-experience. Pag wala kang remittance dyan, ito-torture ka. Meron ako ditong ballpen lang. Mula lang. Kanong ballpen? 50 lang. 50? My God! Yung, alam mo, sa office namin, isang box supply sa amin. Ano na naman yan? Huwag na. Sa church din natin, maraming ballpen, pero pinamimigay lang po yan. Oo, sa office namin, supplied kami ng ballpen. Nakabili na kasi ako sa ano nyo, tapos mag-isip ka sa pinasukan mo. Next time na lang. Pag may biskotso, kabentahan mo kami. Balik ko Bilihan kita pag may biskotso. Lagi kami dito. KFC. Pag ganitong oras. Ganitong oras. O, biskotso.
yan kahit na Christopher. Pero masasabi ko sa'yo, mag-isip ka. Hindi totoo. So, ayan no, siya nga pala, aside po doon sa mga sinasabi na mga witness na nakuha po ng Senator Hontiveros doon sa Senate hearing mga kababayan, tingnan nyo po, yan po ebidensya na yung mga aside po doon sa mga witness, meron po mga ex-QOGC members na nagsasabi na isa lang talaga ang kanilang mga complaint mga kababayan kapag hindi sila ito makahit po ng kota. Di ba? Sabi po ng babae na sinasaktan sila ito, pinapalo, or meron pang ibang gagawin sa kanila kapag hindi sila ito makahit po ng kota mga kababayan. So, tingnan nyo, totoo talaga. Nakita natin dito na totoo po yung mga sinasabi po ng mga witness doon po sa Senate hearing. Sa nag-coincide po sa sinabi dito ng babae po na nag-video po na nagtinda ng OTAP na membro po ni Kibuloy mga kababayan. So, ako po yung nakikiusap dito po sa mga sa mga membro po ng QOGC, membro po ni Kibuloy na nandito po sa ating channel, may chance pa tayo or may panahon pa tayo na aalis po dyan sa grupo po ni Kibuloy kasi nga pinapayaman nyo lang po si Kibuloy. Dapat alis na tayo dyan, saka move on tayo at saka ipapatuloy natin ating life at saka maghanap tayo ng ating ibang pagkakabalahan or hanap buhay mga kabayan. Okay. So anyways, forum mo tayo. Di ba kahapon, pinakita ko sa inyo yung flashcards na kung saan natanggap na po dito yung sabina ni doon po para kay Kibuloy. Di ba ang forward doon mga kabayan, yung Sergeant at Arms ng Senado, doon po yun inabot at saka nireceive po ng isang attorney ni Kibuloy mga kabayan. I think alam ho natin yan. Pero meron kong sasabihin sa inyo na kung saan may lumabas kasi ngayon ng mga usap-usapin, lalong-lalo na doon po sa mga ibang vlogger mga kabayan na before daw nga pala na forward yung subpoena doon sa kung saan man forward yung mga kabayan, may nakita daw na isang politiko siguro na sasakyan na yun, sa tingin niya makabayan na politiko yun, lumabas daw sa office na yun at mayroong mga sabi-sabi ngayon ng ibang mga vlogger, alam pangalan ng makabayan, na nandun daw itong si Kibuloy makabayan. Siguro lang ha, hindi ko sinasabing totoo yan. Yan po yung mga sabi-sabi ngayon. At probably, bukas or mamaya, iba-vlog na rin po ito ng ibang mga vlogger makabayan kasi nga kumalat po ito. Kaya doon po sa Twitter na wala na daw sa compound si Kibuloy, doon po sa QOGC compound makabayan, kundi nandun daw sa isang politiko nagtatago. Well, ulitin ko lang po, hindi ko sinasabing totoo yan. Yan lang po ang aking narinig makabayan. At yan rin po sinabi ng ibang mga vlogger. Ipapakita ko muna sa inyo mga kabayan yung pong nag-forward doon po sa PINA doon po sa office po ni Kibuloy at ito po yung na-receive na ng attorney ni Kibuloy. So for more details, let's watch this. Inuudyok ko talaga si Apollo Kibuloy na humarap na sa Senado. Sa halip na magpa-victim o palabasin siya pa umano ang biktima, muling hinamon ni Senator Risa Hontiveros ang religious leader na si Apollo Kibuloy na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa pagdinig ng Senado. Ito ay para marinig at makapagpaliwanag sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Naniniwala si Senator Hontiveros na ngayong natanggap na ng kampo ni Kibuloy ang subpoena at mayroon pang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya, ay mapipilitan siyang dumalo sa hearing. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senado sa March 5, 2024. At least dahil may ILBO at lalo na dahil may subpoena ang Senate, ay siguro naman dagdag na pangungumbinse o pag-oobliga kay Kibuloy na humarap na po sa aming komite. Dagdag pa ng mambabatas, mas mabuti na harapin na lang ni Kibuloy ang mga isyu kaysa gumawa ng mga kwento gaya ng umano'y planong pagpatay sa kanya at pagkakaroon ng 2 milyong dolyar na patong sa kanyang ulo. Ewan ko kung ano yan, pero hindi yan ang hinihingi ng Senado sa kanya at hindi yan ang obligasyon niya sa mga victim survivors. Una nang sinabi ni Kibuloy na nagtatago siya sa sarili niyang bansa dahil nanganganib ang kanilang buhay. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Sa inilabas na pahayag ni Kibuloy, sinabi nitong hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Marami lang daw nagkakagusto sa kanya kaya binalikan siya nang hindi makuha ang kanilang gusto.
Kaya napansin niyo po yung sinabi po ni Kibuloy mga kababayan, na sabi niya kahit daw ang kanyang mukha, hindi niya pwedeng ipakita daw. Bakit si Ivan? Kasi nga, siguro sa isip niya mga kababayan, di ba, hinahunting na siya ngayon ng CIA at saka ng FBI according sa kanya mga kababayan. Kasi nga, siguro naisip niya na kapag mapakita siya sa video mga kababayan, pwede kasi yan i-face scanning ho yan ng FBI, pati po ng CIA mga kababayan, at malalaman nila kung saan ka ngayon nagtatago. Di ba nakikita ho natin yan sa mga movies? Sikat na ho yan sa mga movies mga kababayan na kung saan, di ba, high-tech na high-tech talaga yung FBI, pati po yung CIA, according po sa movie mga kababayan. Kasi nga, hindi naman ako sure, kasi wala naman ako doon sa, hindi naman ako membro ng CIA, hindi naman ako membro ng FBI, so hindi natin alam ang kanilang system na ginagamit mga kababayan. Pero according po sa mga movies na nakikita natin, pwede po i-scan, face scanning, at malalaman nila kung saan ka nagtatago mga kababayan. So siguro, yan po ang iniisip ngayon ni Kibuloy, kaya hindi siya nagpapakita po sa video mga kababayan. So I think rin po na baka ito pong si Senator Gatchalian na this coming March 5 po sa next na hearing po kay Kibuloy mga kababayan, baka siya po ay dadalo dito kasi meron po siyang panawagan dito kay Kibuloy mga kababayan. So for more details, let's share this. Sabi ko nga na si Pastor Kibuloy man o ibang tao man, importante na galangin natin ang proseso, lalo na pagdating sa investigation, inquiry at Senate hearings. Yan ay proseso na sinusundan ng lahat. No? Ikaw man ay mayaman o mahirap o kilala ka man o hindi, sinusundan yan ng lahat. At yan rin ay isang oportunidad para sa kanya na i-clear yung kanyang pangalan at paliwanag niya ang katotohanan at mabigyan niya yung kanyang sarili ng panahon para maipaliwanag yung kanyang side o kanyang nalalaman. So hindi lang naman to side ng mga accusers but side niya rin para masagot niya yung mga inaakusa sa kanya. He should not hide. Kasi nakita ko doon sa kanyang YouTube statement, nagtatago. Pag nagtago ang isang tao, sign of guilt yan eh. So the best way is just to respect the process. Pumunta siya, yung mga tanong. Hindi naman to court na kaagad magbibigay ng desisyon. Okay, so I think makakabayan na siguro sa next po na hearing, nandyan po si Senator Gatchalian. Kahit wala na po si Robin Hood Padilla, walang kwenta yun eh. Kasi alam ho natin, walang kwenta pa rin po yung kanya sasabihin doon sa hearing makakabayan. Kasi nga, siyempre, makakibulo yun eh. So, dapat makita natin dito sa next po na hearing, sana po pupunta doon sila alam ho natin, si Rafi Tulfo, pupunta doon si Marcolita Makabayan, no? Magaling yun magtanong eh. At saka, exciting talaga kapag nandyan po si Marcolita Makabayan. Sana lang po. At saka pater po, andun po si Bato, sino pang magaling makabayan ng mga senador. Sana tulungan nila ito pong Senator Hontiveros, wag lang pabayaan makabayan. Kasi nga, importante rin po yung hearing na yan. Sana nga lang, pupunta doon si Senator Rafi Tulfo. At saka para makita natin makabayan, kung ganun pa rin po, bagawin niyang RTIA ang kanyang panilita doon po sa hearing kay Kibuloy. So, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe makabayan. Maganda po kasi ang kanyang sinabi dito tungkol po sa gobyerno natin at kay PBM at FL Lisa. So for more details, let's watch this. Matindi at sobra talaga ang kabaitan, mabait o pagiging professional ni Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya. Kasama na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasi po sa dami ng mga bumabatikos sa kanila, media, social media noong araw, lalo na po ngayon na sila nakapwesto, pero hindi sila nasira. Ang focus, tuloy ang kailang trabaho kung paano mapaganda ang Pilipinas. Patuloy ang pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad, pagkain, kabuhayan, at katatagan ng bansa. Yun po yung nakikita ko. Ikot ng ikot ang ating Pangulo sa pag-develop, pagpuproduce ng iba't ibang mga programa tungkol sa pagkain, infrastruktura, at iba pa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ayaw intindihin, ayaw tanggapin ng mga anti-government, anti-Marcos na media at social media. Patuloy na nilang sinisiraan at hindi nila matanggap ito. Hanggang ngayon, halos magdadalawang taon na, hinahanapan pa rin. Kaya nakakalungkot, alam niyo bakit? Kasi sa ibang bansa po walang ganyan eh. Sa ibang bansa,
ang nakapwestong presidente, prime minister o kung anumang sistema ng kailang gobyerno, tinutulungan ng kailang mamamayan at nire-respeto ang mga ginagawa ng kailang gobyerno. Okay? Dito sa atin, ginagawa na ang lahat, sinisiraan pa rin. So pasintabi na may mga Pilipino ho talagang mareklamo pero wala namang naitutulong sa gobyerno. Puro reklamo, kahit tinutulungan, nagre-reklamo pa rin. Maraming mga Pilipinong nagmamagaling sa halip na tulungan ang gobyerno at sumunod sa batas. Yun ay nakakalungkot. Kaya mahirap talagang hawakan ng Pilipinas kahit sino. Lahat na lang. Diba? Kahit nung dating Pangulong Duterte, diba? Tinitira din siya kung sino-sino. Ngayon, noon, panahon ni Duterte, si Duterte matapang na sinasagot dahil ibinababa niya ang level niya sa mga bumabati ko sa kanya. Ay si Pangulong Marcos hindi. Dahil mataas ang level nila, professional ang kailang management, kahit anong sabihin sa kanila, katulad nitong lately na akusasyon ni Apollo Kibuloy, na mayroon daw sex at drugs diyan sa Malacanang, tapos siya daw ay gustong ipakidnap at assassination pa. Ang titindi ho ng akusasyon, pero nakangiti lang ang Malacanang. Hindi siya pinapatulan kasi alam naman nilang hindi totoo yun. Kaya tayo, mga Pilipino na tunay na nagmamalasakit sa ating bansa, huwag din tayo maniwala dyan. Tuloy lang ang ating trabaho, tuloy lang ang ating suporta kay Pangulong Marcos dahil ginagawa niyang lahat. Maliit na porsyento yung anti-Marcos, anti-administration. Majority ng mga Pilipino, professional majority ng mga Pilipino nakakaunawa ng kalagayan ng ating bansa. Ituloy lang natin yon. Magsumikap para sa ating pamilya, sa ating sarili at sa ating bansa. Yun ang maganda, di ba? Yung paninira at patuloy na paninira, lalo na yung banta ni Kibuloy na hindi daw siya titigil. Sabi niya, papalitan daw niya itong gobyerno. Makisipin mo gano'n. Pinagre-resign niya yung Pangulo na inihalal ng 31.5 million Pilipino. Para naman, anong gagawin niyo? Hindi pwede yun. Di ba? Kawalan ng respeto sa political exercise, kawalan ng respeto sa bumoto at naglagay sa ating Pangulo, kawalan ng respeto sa ating batas, yung mga ganong idea. Kaya huwag nating suportahan yan. Dala lang yan ng mga personal at galit o interest nila kung ano. Di ba? Tuloy nating suportahan yung paninindigan sa West Philippine Sea, paninindigan sa teritoryo ng ating bansa, paninindigan na maging independent ang foreign policy ng ating Pangulo. Ang ganda niyan. Di ba? At doon sa mga Pilipinong patuloy nagpapadala ng pera, remittance, napakaganda po ng balita, billion dollars ang inyong itinutulong sa pamamagitan ng remittance sa ekonomiya ng ating bansa ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito lang nakaraang taon 2023 ay parang umabot yata ng $34 billion. Laki po niyan. Yan ang dahilan sa kahit na mayroong recession sa ibang bansa, sa atin wala. Di ba? Tuloy lang ang buhay. Ganun po. Inuulit ko lang, masyado lang mareklamo yung ibang Pilipino. Masyado lang mahilig sa politika yung ibang Pilipino. Hindi makamove on. Wala na sa power yung kanilang sinusuportahan. Ang feeling nila sila pa may authority. Ang feeling nila sila ang dapat masunod. Mga personal interest and political interest, i-ignore natin yung mga yan. Pero sa oras na lumabag sila sa batas, sa oras na mayroon silang lalabag sa karapatan ng ibang tao, may karapatan na tayo. Sabihan ng gobyerno, umapila sa gobyerno, kasuhan ang mga umaabuso sa batas. Yun po yun. Rule of law, papairalim. At yan naman ang sinasabi ng ating Pangulo. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay habang buhay. Ang pang-aabuso may mga limitasyon. Di ba? Nakita niyo si Kibuloy. Sinong magsasabing makakaroon ng ganyang kalaking problema yan ngayon? O, di ba? Lahat nasa kanya na aeroplano, chopper, mga mansion, pera, bilyonaryo, baka nga trilyon ng pera niyan. Pero ngayon, ang tindi ng problema niya. Yan ang sinasabi ko. Lahat ng bagay may katapusan. Totoo man o hindi, nangyayari yan. Lord, bahala ka na sa kanila. Kasamaan niya. Okay, so i-shoutout po natin si Randy Berog, Efrain Oson, and Ma'am Evelyn Garcia. So mga kababayan ko, yan po at ang mga nakahanap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ating programang ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal ang mas.